Magandang hapon na inabot tayo ng hapon. This is our health reading 007. Okay, alamin natin dito ngayon kung kumusta ang sitwasyon or estado ng kalusugan natin. Maraming salamat po sa nagparitual kahapon, sa nagpa-reading kahapon, sa humabol kanina, hanggang madaling araw at maraming salamat sa lahat ng pagtitiwala po ninyo. So kukuha ho tayo ulit dito ng isa para sa kalusugan update. Ay! Ba't ganito justice? Okay. And this is the air sign Gemini, Libra, Aquarius. Ayun. Gemini, Libra, Aquarius. Kalimitan ang sakit, kasukasuan, kamay, balikat. Ito yung kidney, ito yung mga sinasabi natin na mga joints natin at mga kaetsusan sa ating mga tawag nito, yung bahala kayo anong Tagalog dun sa ankles, basta ankles siya. Ngayon, ito yung punto, no, na meron kayong ito yung iniinda nyo, posible yung iba nasa hard work or siguro nasa skilled na sitwasyon, 'di ba? Yung gagawin nyo ngayon dito is mag-ingat kasi yung lumabas is justice card. Kasi yung justice card, katotohanan, karma, accountability, kung may kaso ka, malulugi ka or matatalo ka sa kaso, kung cause and effect naman yung dahilan, ito yung sinasabi ko nung nakaraan na nasa karmic cycle tayo. So kung ano man yung ginawa mo for the past 10 years sa buhay mo, kung mas matimbang yung bad karma makukuha mo. Kung mas matimbang yung good karma, hindi ka magkakasakit, di ba? And that's the opposite. Yung ano lang dito, yung in between dito, kapag siniraan ka ng tao, kapag binarang ka ng tao, kinulam ka, kapag meron kang minanang sumpa. Kasi kapag may minana kang sumpa, sabihin natin mabait kang tao, wala kang nadihado, wala kang nasaktan. Pero yung minana mong sumpa sa magulang mo, sa ninuno mo, yun at yun pa rin ang magdudulot sa'yo ng pabigat sa buhay mo. Halimbawa, yung magulang mo is may nagawang kasalanan, no? And then, doon, sa kasalanang nagawa nila, merong taong nagsumpa na hanggang sa kaapu-apuhan nila, mamalasin sila. Halimbawa sa kalusugan, mamalasin sila sa kung ano man yung papasukin nilang negosyo, trabaho, hindi magtatagal. May mga ganun kung i-observe nyo. Kaya, yung pagkakaroon ng full private reading, hindi lang siya siguro para sa sarili nyo, kundi para usisain bakit kayo minamalas, inaalat, bakit kayo nagkakasakit. Kung meron kayong na-observe nyo, kapag nagkasakit yung isa, pagkagaling may nagkasakit, pagkagaling merong papalit. Tapos ganun din yun sa namatay, na wala pang isang taon, simula nung namatay, merong kasunod. May mga sumpayan, may dalayang kamalasan, may dalayang may mga mabibigat na karma sa nakaraan at minamana ninyo. So kung gusto nyong ma-detach yung sarili ninyo sa mga karma ng magulang nyo, ninuno nyo, yung ritual na yon. And then gusto ko lang ipaalam sa inyo, yung ritual kasi is ginagawa siya para matanggal kung ano man. Merong mga ritual sa mga black witch, diba? Merong mga ritual from black witches na talagang they do harmful thing sa mga tao. But on my end as a white witch, yung gagawin mo is tanggalin and then lagyan ng protection whatever health condition na meron ka. Kasi halimbawa, lagi ka na lang nagkakaroon ng arthritis. Kasi yun yung findings lagi sa doktor eh. But the doctors will never notice na meron kang sumpa,
meron kang barang. Kasi kung ma-observe ninyo, yung sakit parang umaatake pag malapit na yung Martes, malapit na yung Biyernes, 'di ba? Tapos observe niyo yung oras. Kapag papasok na sa alas 12, papasok sa alas 6, quarter ng relo. Yun, kapag meron kayong mga ganyan, alam nyo na yung kamalasan nyo, gawa ng tao at hindi kagagawan ng, or hindi pinapahintulutan ng Diyos. So, kasi meron namang iba, hindi nila alam, galit sa kanila dahil sikat sila, 'di ba? Pinapabarang dahil sikat. Um, Binibigyan ng artificial na sakit dahil malago ang negosyo. Profesional ang mga anak, hindi matamaan ng magulang, ang mga anak tinatamaan. May mga ganun. So, kung ikaw naman yung tipo ng tao na gusto mong i-clear yung spiritual side ng buhay mo para mag-align yung physical, emotional, mental state mo doon sa vibrations ng buhay mo. Yan, gawa ka ng full private reading. Magpagawa ka ng protection ritual mo. Not just for your health, but for your business if you are doing business, and also for your family members. Kasi kung gusto mong mag-invest sa mga health insurance, why should you not invest in a spiritual side as well? Kasi ganun lang din yun. Kaso yung health insurance, babayaran mo buwan-buwan. 'Di ba? Yung protection ritual, isang beses lang gagawin yan. Halimbawa, gusto mong proteksyonan yung business mo. Yun na yun. 'Di ba? Kung gusto mong proteksyonan yung bawat miyembro ng pamilya mo, yun na yun. Isang beses lang. Hindi katulad ng health insurance buwan-buwan. Hanggat buhay ka, buwan-buwan mong babayaran. 'Di ba? Nakatali ka. So, you have to imagine. Nangangamba kang magparitual, isang beses lang gagawin 'yon. Nangangamba ka na gagastos ka sa reading, isang beses lang gagawin 'yon. Kumpara sa makikipagtsismisan ka na nagdudulot ng health problems, that is the mental stress, emotional stress, ano pa ba, kung anong stress kung kapag masyado ka nang nag-isip, overthinking ka na masyado, nagkakaroon ng abrupt malfunction yung puso, minsan yung baga, minsan yung kidney, ay nako, ang daming health issues dahil nandoon. So pag-isipan nyo, saan yung mas mabuti, yung ritual na isahan lang o yung health insurance na buwan-buwan at buong buhay mo, habang buhay ka, magbabayad ka. Okay? Ganun lang din yan sa nagtatrabaho. Ano pipiliin mo? Magtatrabaho ka, pag-retire mo, wala ka pa rin nagawa? Or magnenegosyo ka, isahan lang kapital dyan, pagbutihan mo, gandahan mo, at uunlad ka anytime. So, yan yung pinaka-the best na comparison dyan. Kasi yung iba, mas inihintay nyo talagang magkasakit kayo, tsaka kayo magpapagamot. So, yun na. O halimbawa, nahulaan kita na magkakaroon ka ng mga kamalasan sa buhay mo. Sabi mo, tsaka ka na magpaparitual. 'Di ba? Tapos kinabukasan, nangyari yung kamalasan sa buhay mo. Ngayon, naghahanap ka ng solusyon. Di mali, 'di ba? Mas maganda sana yung ginawa mo na yung precautionary measure, wag mo nang hintayin na mangyari pa. Kasi papaano na lang kung yung kamalasan sunog pala? O di nasunog lahat ng ipinundar mo. Ngayon, mabuti lang kung ninakawan ka lang ng maliliit na bagay. Papaano kung susunugin ang buong tirahan mo? Hindi pa natin malalaman dyan kung may madadamay na tao, may madadamay na alaga. 'Di ba? Mga pinundar mo. Pag-isipan nyo lagi, kapag si Phoenix Heart nagbigay sa inyo ng warning, hindi magtatagal nangyayari. Dahil yan sa panatang dala natin. So, proceed tayo sa daily episode. Maraming salamat po.